Hello! I'm Tita Jeff. For today's video is ituturo ko po sa inyo kung paano nga po ba makapag-payment gamit si Connect to Card. Ayan. Ano po ba naka-Connect to Card? Ayan. So, kung kayo po is Connect to Card na at gusto nyo pong mag-payment gamit si Connect to Card, is kunin na po natin ang cellphone natin at gamitin na natin siya. Po natin ang ating Connect to Card apps or Connect to Card application. And then, mag-login po tayo kay Connect to Card. So, ang pag-login po ang pag-login po natin sa ating Connect to Card, paalala lang po, pag po tayo nalimutan po natin ang ating password, is pag 2 times na po natin nalimutan, huwag na po natin ituloy. Ayan. So, punta na lang po tayo sa center house para hindi po tayo ma-block. Kasi po, once na makatatlong mali po tayo kay Connect to Card, is automatically po mabablock na po yung Connect to Card natin. So, marami po nabablock dyan kasi marami po nagkakamali doon po sa password natin. Para po hindi kayo mablock, isulat nyo na po natin yung ating mga password para hindi po tayo magkamali. Ayan, so continue na po tayo, no? So, login lang po natin ang ating Connect to Card. Ayan. So, kung nakikita nyo po, is lalabas po dyan yung balance inquiry. So, sa balance inquiry po, ma-review po natin yung balance natin kung magkano na po ba yung ating balance para po tayo ay makapag client initiated. Ayan. So, open lang po natin. Pag nakita na po natin, back na po ulit tayo kung available po ang ating balance, ating balance inquiry. Ayan, back po natin siya. Pagka-back po natin, punta po tayo sa ating client-initiated payment. So, pagpunta po natin ang client-initiated payment, is yung total amount due, yun po yung ilalagay natin sa amount. Ayan, so, pindutin po natin yung account number natin and then yung amount, kung magkano po yung amount natin, and then submit. And then dyan din po, nabablock din po tayo dito sa ating MPIN. Ayan. So, ating pong MPIN, ibag po tayo 3 ulit nung kakamali is talaga pong mabablock tayo. Kaya, kailangan po sa ulado po natin nakasulat ang ating mobile PIN. Ayan. So, pagkatapos po niyan, idadaan na po natin. So, pagka-proceed po natin, makikita natin ulit yung mobile PIN natin. So, ilagay po ulit natin yung ating mobile PIN. And then, sa-submit po natin siya. So, take note ulit, bawal po magkamali ng mobile PIN. Ayan. So, pagka-proceed, done na po siya. So, pwede nyo na po siyang screenshot or pwede nyo na po siyang i-download or ipasa sa ating AO na nakapag-payment na po tayo. So, yun lang po. Sana po ay marami po tayong natutunan at sana po ay nakatulong ako sa munting vlog kong ito. And thank you so much and God bless.